Hi guys, John Techie here, and tayo ay magmamotovlog again, no? So kung napapansin nyo, nagpalit na tayo ng motor, ayan, at gamit na natin yung NMAX TexMax V3. So ito yung pinaka latest ng NMAX version at pinaka high end nila. So ayan, ako may banggaan. Hindi pala banggaan. O kaya yan. Okay, anyway, saan na ba tayo? Alright, so ayan, naka NMAX na tayo ngayon. Siguro familiar na kayo sa mga specs ng NMAX, so hindi naman tayo magre-review nun. Nasa akin na to ng at least mahigit na ng isang buwan. So nakuha na natin yung papers nya, meron na tayong plaka, meron na tayong ORCR. Kaya ayan, nababiyahin na natin to hanggang sa ating work sa BGC, no? Ang masasabi ko rito, ang kumpara ko rito sa Aerox, yung dati kong gamit na motor. So comfort ang number one talaga na selling point nito. Makikita nyo, ayan, kung nakikita nyo yung paa ko, nakataas siya. Well relax yung paa natin, no, habang tumatakbo. Hindi natin nagagawa to sa Aerox. Anyways, yan naman, maganda siya, maganda rin ang takbo niya. Same lang din ng Aerox, yung top speed mo. Hindi ko pa siya binibirit ng masyadong mabilis. Hindi pa ako lumalagpas ng 100 at hindi naman tayo nakikipagkarera, no? Pero masasabi ko sa kanya, sa top speed, yeah, same lang ng Aerox. Pero yung arangkada niya, kasi nga ito yung high end ng NMAX ngayon, meron siyang shift na rito. Makikita nyo, ayan yung shift niya, no? Para siyang turbo. Hindi madadagdagan yung top speed mo, pero mas bibilis yung arangkada mo, lalo na kung overtaken. So pag pinress natin yan, ayan, nakikita nyo, bigla siyang parang booster ba, parang ganon. So maganda siya pag sa mga overtaken, para hindi ka kapusin, yan. Tapos dalawang mode na to, no? Meron siyang tinatawag na, teka, nakaano ko, hindi ko alam kung kita nyo kasi maaraw eh. Pero pag pinress natin dito, ayan, nakita nyo, naka touring mode tayo, letter T. So pag sinif natin, ito yung passing through na light, pinalitan na nila, ginawa na nila tong shift mode or change mode. Pag change mode mo siya, magiging sport mode na siya. Mas mabilis yung magiging arangkada mo rito. So, hindi ko alam kung redundant lang yung kahit naka touring mode ka or sports mode, kung pareho lang siya, no? Pero pag pinress mo siya na same yung hawak mo sa silinyador, tapos bigla mo siyang pinalta, ayun, no, para mag-iiba ka ng shift, para siyang cambio mo, no? Ganon din yung shift mo rito sa ilalim. Ayan, makikita nyo magkakaroon ng bar dito sa baba. Ayan, mas parang nagagalit yung makina, mas umaarangkada siya ng mabilis, ganon. Overall okay naman, wala naman akong masasabing pangit dito. Nakakapanibago lang muna kung galing kayo sa Aerox, kasi malayo yung una, yung dashboard niya malayo. Tapos etong manibela mo, parang medyo malapad siya, paunat siya. Hindi kagaya sa Aerox, parang palapit sa iyo yung manibela. So yun, doon lang kayo maninibago. Kapag bumalik kayo ng Aerox, parang mawiwigil kayo ng konti kasi nanibago kayo sa manibela nun eh. Iba yung handling ng Aerox kesa dito. Sa gasolina naman, I think same lang siya ng Aerox. Dito nakikita mo na yung yung average fuel mo. So ako nasa 32 kilometers per liter siya, no? So 32 kilometers ang itatakbo natin, 1 liter yung mababawas. Medyo tipid din siya, tipid kung hindi kayo mapiga masyado sa gasolina, no? Pareho lang naman kasi sila ng CC ng Aerox, kaya I think same lang sila. Depende na lang siguro talaga sa gamit nyo kung paano nyo iwalwal yung motor. Tapos napansin ko rito, ang ganda rin ng dashboard nya. Connected tayo via Bluetooth. Ayan, yung phone natin is nakakonect dito. Kung makikita nyo, nagsa-sounds tayo. Ayan, nandyan yung mga title ng mga songs. Pwede nyo siyang ilipat, pwede nyo i-adjust yung volume. So very techy na tong NMAX, no? Yun nga lang, kung i-connect nyo yung cellphone nyo via Bluetooth, kailangan nyo muna i-download yung Y-Connect. Nung una nagkakaroon ako ng problema eh, hindi siya mag-connect. Pairing siya, tapos connected na sa phone, pero failed siya rito sa NMAX.
Yung pala dapat naka-install yung Y-Connect nyo, no? So sa Y-Connect, kailangan install nyo muna, magre-register kayo doon, then bago nyo i-try na i-pair. Doon palang gagana yung Bluetooth capability nitong motor, no? Pero kahit hindi na naka-open yung Y-Connect, yan, magagamit nyo na siya. So far, dyan ako nagsa-sounds, naka-intercom ako. Then, gamit pala ako ng external mic dito sa aking GoPro, no? Yung DJI Mini. Meron tayong mga review nyan, check out nyo na lang po later. Post ko yung link sa description. So ayun, ano pa ba? Masarap siya itakbo, oo. Lalo na pag sa mga singitan, mga overtaken, hindi ka talaga mabibitin, lalo na pag nag-shift ka, no? Ginamit mo yung turbo mode, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero turbo mode na lang kasi nakikita ko sa ibang YouTube turbo daw eh. And yan, so makikita nyo hindi stuck tong side mirror, no? Pinormahan natin ng konti, binila natin ng handlebar tsaka ng side mirror para hindi masyadong malaki. Then pinalitan ko rin yung dashboard niya, naging clear na yan para medyo maporma naman, no? Kung maporma na nga siya, para mas pinaporma natin. Alam yun, sarap setup pa ng motor pag bago eh. Syempre, kung nagpaplano kayong mag-upgrade from Aerox or any lower motorcycle, very recommended to kung meron kayo talagang budget, no? Kasi talagang ang SRP nito is 175. So mapapaisip ka kung magkokotse ka na lang ba, kasi konti na lang is second hand na kotse na mabibili mo ron. May 200 ka, pwede ka na magkotse. Pero kung talagang gusto mo magmotor at gusto mo ng high end, hindi ka mabibitin, ay mag NMAX ka na. Kunin mo na yung high end. Eto, rektahan na. Bigyan ko kayo ng sample ng takbo natin. So naka sports mode tayo. Hindi ko lang sure kung kita nyo ha, pero ayan, sports mode yan. Tapos ituturbo natin na isa. Yan, same ang piga ko sa gasolina ha. Yun, pangalawa. Tapos pangatlo. Yan, kita nyo, segundo lang 90 kaagad yung palo ng ano natin, no? Ng speed natin. So ganun ka ano yun. Tapos nasa half lang yung silinyador na hawak ko, hindi ko siya tinotodo. Baga pag tinodo mo pa yon, madali mo makukuha kagad ang 100 top speed, no? Isa pa sa touring mode, hindi ko masyadong ginagamit yung touring mode kasi nga minsan pag ganito mga rektahang highway, yan, gusto natin medyo paspas tayo, no? Maximum speed ko rito lagi is siguro maabot ako ng 80 to 90, pero hindi ako sumasagad ng 100. Medyo kinakabahan ako nun. Tsaka hindi mo naman kailangan siguro tumakbo ng 100 para lang ano, diba? Okay na yung 80. Pag touring mode ako, nakaka-steady ako ng 70, 60 to 70. Yun, relax mode ka, no? Sa singitan, wala tong problema. Parang Aerox lang din. Akala nyo lang malapad siya kasi malayo yung unahan, pero kaya nyo yung i-maneuver, no? Ayan, kita nyo, nakakasingit ako rito. Yun. Siguro lipat tayo doon sa kabila. Unahan natin to, baka tumaggo. Yan. So far so good. Maganda ang takbo niya, maganda ang handling. Very recommended to kung may budget kayo. Meron naman to yung standard version, I think nasa 155 yun. I-check nyo na lang din siya, no? Pwede siyang installment, of course. Syempre mas malaki ang tubo, pero kung meron kayong cash on at gusto nyo mag-upgrade or gusto nyo mag-invest ng motor, recommended tong NMAX for day to day use. Yan, maganda. Pwede rin to pang long ride, pero hindi ko pa siya natatry itakbo ng malayuan talaga. At talagang trabaho at work lang ako lagi, no? Doon lang ang ruta natin. Hindi pa tayo nakakapag long ride talaga. Siguro one of these days, yan, try natin mag long ride and gawa natin syempre ng vlog para may share ko rin sa inyo yung takbo niya, paano naman pag long ride ang mga biyahe. So siguro yun na lang muna, guys. Maraming salamat at sa mga tumambay. Sana na-enjoy nyo tong motovlog natin. Bukod sa ating mga tech review sa mga handheld gaming, yan, meron rin tayong motovlogging. Sana supportahan nyo rin po itong mga video natin, no? Again, this is John Techie, and see you again to the next one. God bless everyone. Okay, top speed tayo. Pasok tayo ng 90. Turbo. Turbo ulit. 100. Turbo ulit. 103.
Preno tayo, intersection. Okay, go. Pasok ulit, turbo. Kita nyo, 103 segundo lang, no?